beloved Boss Mike Cervera. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, nandito tayo sa Bengador. At may bisita po tayo mga kababayan, ha? Oo, naku, isa po itong kilalang matinding bumatikos. At eto, certified Bengadora. Oo, ha? Kilala nyo to. Si Aling Marie, mga kababayan. Aling Marie, bati ka muna. Yun, oh. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panoorin niyo po kami ngayon at marami kayong matututunan. Lalo na yung mga DDS, panoorin niyo kami. Okay? At sa aking kaliwa naman syempre nandito naman si Mumu Alicia. Bagong-bago. Sariwa-sariwa. Hi! Ako nga po pala si Momo Alicia, mga minamahal. Hello sa inyo. Ito na po ang resulta ng surgery. And shoutout nga pala sa aking hair and makeup for Heb and Ma'am Jen. Thank you. Ayos. Yun, mga kababayan, bago tayo mag-umpisa, huwag niyo kong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, sama niyo na rin sa ating mga ilalike at ipapalo o isubscribe yung channel po ni Aling Marie. Aling Marie, pulang-pula ka ngayon, ha? Eh, Valentine. At Valentine. syempre, alam mo naman, kailangan ko supportahan ng gumagawa ng tama. Yawn! Oo, ikaw naman na maring Mumu. alam mo ngayon, naguguluhan na ako, parang kasarian ko, naguguluhan na rin. Alam mo kasi Boss Mike ngayon, Mama Marie and Boss Mike, nakita niyo naman nangyayari sa atin ngayon. Lalong-lalo na itong mga chinator na to, nakakainis na. Dati nga, napanood ko kagabi kay Boss Mike, sabi, ang mga makapili ay nakabayong. Ngayon, umiwas na tayo, nakapiluka na sila. Ano masasabi niyo dyan, Mama Marie? Oo nga, ano sabi niyo doon? Gusto ko nga hiramin yung pilukan. Sir, dahil dyan sa pilukan, napunta na sa pilukan mo yung utak mo. Hindi totoo, no? Kasi si Marcoleta, para bang kulang na lang talaga isubo na sa China yung yung Kalayaan Island. Dahil sabi niya, suko na lang natin yan para tapos na problema. Ano ho masasabi niyo doon? Aling Marie. Masasabi ko dito kay Mr. Marcoleta, Sir, bata pa ako, alam ko na yung Kalayaan Island. Yan. Alam mo, elementary pa lang ako, pinag-aaralan na yan. Bakit di mo alam? Baka absent, baka nagpapagawa siya ng pilukan nung araw na yon. Baka tulog. No? Natulog, tapos ngayon lang nagising. Alam mo yan, alam mo kasi, tayo nga hindi tayo senator, pero alam natin yan. Meron po tayong UNCLOS na pinananunan natin noong 2016. At meron tayo dyan, na-interview po natin si Papa Trillanes. Ang sabi niya dyan, Mama Marie, na meron siyang Philippine baseline law. At meron din tayong Murillo map noong 1734. Ano ka ba? Daig pa kita. Nagigil ako sa'yo. Di ba? Nakakainis Biro mo, Kalayaan Island. Meron botante dyan, may barangay dyan, may mga bata dyan na namumuhay dyan. Merong kabiasnan dyan, Marcoleta. May tao, ikaw piluka. At saka, hindi naman kaila sa lahat na talagang ang nakadiscover niyaan ay isang Pilipino. Cloma. Di ba? Si Tomas Cloma. Yes. At siya rin ang nagparehistro. Oo. At yun na nga, inayos niya, dinevelop niya, at nanahan ng maraming Pilipino. Yes. At hanggang sa i-turnover yan kay Pangulong Ferdinand Marcos noon sa gobyerno niya. Yes. Na hindi yata niya alam. Hindi Oo. niya yata maintindihan. Kaya huwag ka na magtaka, Marcoleta, kung bakit maraming mga Pilipino yung nagagalit sa iyo at kung ano-ano yung mga nasasabi. Kasi nga, siguro sa sama ng loob nila, sa mga gusto nilang mga hinaing na gustong sabihin sa iyo, pati yung piluka mo nadadamay Kaya nga Alam mo, nakakaano lang dyan, Mama Marie and Boss Mike. Eto nga, dati po, ayun nga, sabi ko, bayong, piluka. Di ba Tomas Cloma, Boss Mike, ang nakadiskubre? Ang kontra, si Plema. Plema Marcoleta. Di ba, Mama Marie? Ano masasabi mo dyan sa best friend mo, Mama Marie? Ano ba yan? Si
si Mr. Marcoleta, Pilipino ba yan? Bakit di niya alam yung Tagalog na kalayaan? Yes. Kanino ba may words yung salitang kalayaan? Yes. Basta Pinoy lang yan. Yes. Hindi mo ba naintindihan yun, Mr. Marcoleta? Chinese ka na ba talaga? Tama. Pakisalin mo nga sa salitang incheck yung kalayaan. Tingnan natin kung alin ang iyong matututunan. Salitang incheck o salitang Tagalog? Kalayaan. May nakita Isla ng kalayaan. yun. May nakita ako, Aling Marie, na parang pinagtatabi yung mukha ni C at saka ni P. Piluka. Sorry. No. I see, Piluka. Marcoleta at saka si C. Pinagtabi. Magkamukha eh. Oo, magkamukha talaga Sa eh. sistema mo, may nakita naman ako. Nagulat ako, naging 4 ang paan na. Tapos may kadena pa sa liit. Hila-hila ni si Jinping. O, di ba? Kasi, isipin mo na lang yan, Mr. Marcoleta. Pilipino ka rin, na dapat kumani ka ng respeto. Pero, ikaw mismo, ayaw mo yung respeto. Unang-una ang bansa natin. Pangalawa, yung ari-arian natin. How if kaming mga Pilipino nga ba ang irerespeto mo? Siyempre, talagang wala kang respeto. Unahin mo, na mahal ng mga Pilipino yung ating mga ari-ari at pagkatapos gusto mo, i-give up na lang. Kung ikaw kaya i-give up na mo. Yun. Diba? Tama. Ngayon nga talagang ang bati ko sa kanya sa social media at maging sa mainstream media, nakikita natin marami nagsasalita ng mga kilalang tao, mga personalidad na talagang tumutulig sa kanya. Wala hindi niya na masagot. Tulad niyan, naghamon siya ng, niyaya siya ni Tariela na pumunta sa sa Kalayaan. Ngayon, imbis na sagutin yon, may rebat, parang pusit, di ba? Oo, na kapag ka nasusukol, bumubuga ng tinta. Oo. Sabi niya, bago yan magdebate muna tayo. Ang nangyari, hindi na tuloy kasi sabi niya, hindi naman ako nagyayaya ng debate. Oh. Di ba? So, Alam mo, style DDS talaga. yes, alam mo, Piluka, alam mo, nakakadismaya yung mga galawan mo because, I will take it in English so you can understand, okay? Our sovereignty is not debatable, okay? Hindi mo dinadaan ang ating soberanya sa pakipagdebate. Basta sinabing soberanya, hindi tayo nagdedebate dyan. As much as possible, you will side in our own. Okay? Sa sariling bayan natin, sa side ka. Ba't nagdedebatehan nyo? Tama nga yung sila Justice Carpio. Hindi mo pinagdedebatayan ng soberanya. Ang soberanya, dapat maging proud ka. Dapat ipagtanggol mo. Hindi kayo muyukod sa dayuhan. Piluka! Sususugan ko yan, ha? Alam mo, Aling Marie, no? Mumu Alicia, no? Yeah. Nakakapagtaka kasi itong isang halal na Senador. lingkod bayan o Yes. senador na si Marcoleta ay hindi natin napakapakikinggan. Ewan ko kung napakinggan nyo siya na pinagtanggol man lang tayo ni minsan. Nako, Oo. Kongreso pa nga lang, wala nang West Philippine Sea, sabi. Diba? Baliktad na baliktad eh. Imbis na ang mga Pilipino yung pinagtatanggol ni Senator Marcoleta, parang sa paningin, ewan ko kung napapansin nyo, sa akin lang, opinion, parang mas pinagtatanggol pa niya yung ibang bansa, ibang lahi. Diba? Ikaw, Aling Marie. Wala silang pinagkaiba ni Cayetano at ni Robin Padilla. No? Yeah. Si Cayetano, Ayan. sasabihin pa kay Sir Tariela, hubarin na lang yung uniform. Kung ikaw kaya paghubarin namin ng barong Tama. at isuot ka na lang namin sa kaldero. Yes. Barong lang ang buo pa rin. Yung alam mo, Cayetano, at saka Mr. Marcoleta, sana naiintindihan nyo ang salitang pag-aari. Paano pala? Kung ang magustuhan ng mga taga-China, yung mga asawan nyo, hindi kayo makakatanggi, di ba? Paano yun? Ibibigay nyo na lang? Dahil hindi kayo makakatanggi sa kahilingan? Ano ba pinakain sa inyo ng mga taga-China? At bakit kailangan nyo ipagkanulo ang ari-arian ng Pilipinas? Ha? Kaya mo rin ba ipagkanulo asawa mo kung sakali? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan.
Bakit yung pakikinabangan ng inyong mga anak at kaapu-apuhan hanggang sa kaduluduluan ng lahi mo, gusto mong ibigay sa ibang nasyon? No? Ano meron sila na wala ang Pilipinas? Hindi niyo kayo makapaghari-harian dito. Bakit? Sa China ba makapaghari-harian kayo? Yan ang pakatandaan. Tama. Aling Marie, meron ako sa Okay. para sa kanila. Go! Ayan na, Marcoleta, pagtatanggol ko na kayo. Kasi may kakilala ako. Parang mas gusto nilang ipamigay yung asawa. Dapat ang sinabi natin, paano kung kabit mo yung kukunin ng China, bibigay Tama. mo ba? Yung asawa, pamimigay yung kabit hindi. Tama, di ba? Oo. Walang tiya. Alam mo, ayan si Cayetano, 10,000 taksil yan eh. Di ba? 10,000 taksil ka, Cayetano, tigil-tigilan mo kami. Isama na natin yung kapatid mo na kesyo mayorya, tapos nung nagbotohan, yung pala, di ba, given na yan eh. Pero ikaw, 10,000 taksil ka, ba't nung panahon ni Duterte, di ba, hindi ka nagko-comment kung ano-ano pinagagawa ni Digong, kung anong pinagagawa niya sa iba't ibang mga sa United States na pinalayas niya, kung ano-ano. Pero ngayon sa China, iyak ka ng iyak, nasasaktan ng China, bakit? Ano ka? Ano ba lahi mo, Cayetano? Chinese ka ba? Sususugan ko. Baka nakakalimutan mo nung panahon ni Digong naging Foreign Affairs Secretary yan. Yes, DFA yan. DFA. Halatang-halata naman natin na noon pa man, talagang pro-China na yan. Si Cayetano. Kaya kung ano man yung sabihin niya ngayon, hindi na nakakapagtaka. Kung ano man yung mga sasabihin niya na mga pagtatanggol sa China, hindi na nakakapagtaka. Dahil minsan hindi nga natin nakaringgan itong mga senador na ito na ipagtanggol yung ating mga teritoryo dyan sa pinag-aagawang mga isla. At saka, ikaw, Cayetano, naaalala mo ba nung DFA ka? Kumampi ka? Saan? Hindi mo kinampihan ang EJK victims. Natatandaan mo yon? Hindi mo kinampihan ng EJK victims. Ewan ko ba saang lupalop ka pinagmula at wala kang kaamor-amor sa mga kababayan mo. Ha? Yung 10,000, asa na? Ubus na yung buhok mo, wala pa. Yung EJK na yan, bigay natin kay Aling Marie. Kasi, Aling Marie. Oo, maraming alam to eh. Pinaglalaban nila Aling Marie. Lagi ko napapanood kay Aling Marie yung galit niya sa pagpapatay ng mga kapwa natin Pilipino na ang mastermind ay si Digonyo. Aling Marie, eto na mic mo! Oo. Talagang mula nung nagsimula yung patayan na yan ni Duterte, diyan na nanginig ang laman ko sa matandang yan. Kaya, since nung ako'y magsalita sa mga DDS, doon na nag-umpisa na nariwa lahat sa akin ang mga ginagawa. Sipin mo mga patay, napupulot na lang sa ilalim ng tulay. Yes. Hanggang doon, sa mga tulay doon sa Cavite, may mga napupulot na mga bata pa, mga mistis pa, itinatapon na lang. Galing siguro yan sa mga lugar kung saan sila pinatay at doon na lang itinatapon. Pagkatapos, yung batang namumulot lang ng bigas para may isaing, no? Yung mga natatapon bang bigas sa mga bilihan ng sako-sakong bigas. Namumulot lang yung mga batang yun. Doon, nakita na lang yung bata. Ang sabi, meron lang pupuntahan. Nakita ang bata, nakahandusay na doon sa kanal, sa putikan, patay na. Ang lola, nag-iisip kung ano nangyari sa kanyang apo. Mga walang konsensya, mga putang na yan. Kasama ko rin kasama ko rin sa gawa ng ads namin noon, yung isang nanay ng isang batang pinatay. Na talaga namang grabe yun. Nung gumawa kami ng ads ni Attorney Leila, na ikinulong si Attorney Leila ng walang kasalanan ng mga hudas na Duterte. Yes. Yan. Doon talaga, narinig ko ng personal ang hinaing at ang pagtangis ng isang ina kung paano pinatay ang kanyang anak. Nakataas ng kamay, walang armas sa bata, nasa gitna ng kalsada, nirakrat pa ng mga utusang pulis ni Duterte. Pagkatapos, itong si Duterte ngayon, naghahangad pa na makalaya. Aba, ang galing naman. Kita mo. Yari kayo kay Mama Marie.
Uobra ba kayo? Hindi kayo uobra. Yeah. Tapos, ayan ba? Tingnan niyo yung mga sinabi ni Mama Marie, kita nyo? Ang sabi ni Mama Marie, ganyan ba ang taong pinagtatanggol mo? Lalong-lalo ka na, Robin Padilla, Etong ha? Aling, Aling Marie. Kung inyong mapapansin yung mga maiingay ngayon na sumusuporta sa mga Duterte, noon pa man hindi ninyo naman mapakinggan na kahit man lang batikusin yung patayan nun Yes. Meron ni isa sa kanila, mula kay Dipensor, kay Chavit Singson, Oh. kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bato, kay Oh. Bongo, Oh. at sa mga ibang alipores nila. Yeah. Meron bang tumuligsa at nag-vlog man lang o nagsabi o kahit isang post man lang na kinukundi na nila yung patayan na nangyayari noong panahon ni Duterte? Tama. Wala Wala. Kaya etong mga ito, talagang ang kanilang pakay lang, pansarili. Yes. Dahil nung panahon ni Digong nga naman, nakikinabang sila Kaya nga may mga posisyon isa pa. Siyempre, yung ibang mga negosyo, protektado. Hindi ko naman sinasabing illegal, Bahala na yung mga nanonood. Pero yun talaga ang totoo. Oo. I-memorize pa ba naman natin yan? Hindi nila mabatikos kasi nga ngayon, nakita mo sa flood control, sila ang nakikinabang. Sila ang mga kampo ng mga demonyo kasama ni Digong. Ayan, ngayon, paano nyo babatikyusin? Kasi kayo ang mga kampo ni Digong na nagkakalat ng kademonyuhan sa sanlibutan dito sa atin. Kita nyo yung mga lumalabas ngayon, grabe, flood control, mga Parmali, mga EJK, mga Pogo, kita mo lahat yan connected, triad talaga, gaya nung nalaman dyan sa Quadcom. Di ba? Hirap na hirap ang presidente. Tapos, ngayon ang presidente pa, ang babaligta rin. Siya pa may impeach, siya pa ang mawawala sa pwesto, siya na ang nag-expose ng matagal nang kinatatakutan na korupsyon na hindi masuwe-suweto at matanggal-tanggal. Sinong pinakamatapang? Bongbong Marcos lang. Wala siyang pakialam. Basta matapos siyang korupsyon. Di ba, Mama Marie? Anong opinion niyo dyan, Mama Marie? Sa akin, yung mga kurap, dapat yan talaga iniisa-isa ng iselda. Inuna nila si Bongbong Revilla. Uy, taga sa inyo yan. Bakit? Oo. Si Bong Revilla kaya inuna nila, hindi kasi nakapwesto. Ayaw. Yang kasing mga nakapwestong yan namang magnanakaw na senador, ina-expect nila na mauupo pa si Sara Duterte sa 2028 para sila'y maabsuelto sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang mga kaso. Ang sistema mo, malamang si Bong Revilla naghihintay rin na maupo ulit si Duterte para maabsuelto siya, pero malabo na. Kaya ngayon, umaalma ang pamilya. Umaalma dahil siguro nalalabuan na talaga sila dahil sabi ko nga, tambakan ng impeachment case si Sara Duterte para hindi na makagalaw. Kasi yung impeachment, formal pang laban yan Ha? Dadaan ng korte yan Dadaan ng investigasyon yan Kesa naman, ikudita siya, di ba? Ng taong bayan. Mas masakit. Aba, maganda yan. Baka bibigyan pa siya ng chance na angatwiran. Pero, pagdating sa ang tao na ang hahatol sa kanya, wala nang katikwatwiran yan. Tatalsik at tatalsik yan. Kaya yung mga senador na yan, mga magnanakaw, dapat yan. Ngayon pa lang, ibinibigay na ang nararapat na parusa niyan. Dahil malinaw naman Talaga namang magnanakaw sila. Isipin nyo naman. Ilang trilyon ang utang ng Pilipinas nang dahil dyan sa proyektong yan na sila lang ang nakinabang. Yun. Puisit yan na yan. Pero Aling Marie, maswerte pa sila kasi ang Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ni Digong. Si Pangulong Bongbong Marcos ay gusto yung proseso. Kung saan dadalhin ang investigasyon, doon tayo. Yes, oo. Pero eto pa isang masasabi ko. Dahil maswerte sila, hindi nyo ba napapansin na halos lahat ng kakampi ni Sara Duterte may issue ng pagnanakaw? Yes. Mula sa senador hanggang congressman. Yes. Hindi nyo ba napapansin? Lahat. Yung mga sumusuporta,
pati yung mga kontratista, Mm. sabi nga ni Madriaga, Mm. pati yung galing sa illegal na sugal na pogo, Yes. abay kinuha para gamitin sa kampanya. Hindi Yes. lang yon. Mm. Pati ho yung mga drug lord ay kinuhanan niya ng pera, binigyan ng pera para gamitin sa kanyang kampanya. True, Diba? lalo. Ngayon, napakadali lang unawain at isipin na kung sino-sino ngayon, etong mga nasasakdal, mga kakampi lahat ni Duterte. Yes. Tapos sasabihin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang mastermind sa mga korupsyon. Sinong loko-loko? Sabi nga ni Nyulo, wala rito. Oo. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Sarili niyang gobyerno, sarili niyang katawan, at sarili niyang kapangyarihan, itataya niya Tama. para ibulgar yung mga korupsyon na to. Corruption. Sa tanang buhay ninyo, saan kayo nakakita na ang presidente ay ginawa yung ginawa ni Pangulong Bongbong? Wala pang ganun. Yes. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang mga kakamping nakita nila Oo. yung pagpuporsige at yung talagang puspusan na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sinseridad para True. masugpo ang mga kurakot sa gobyerno. Tama. Mm. Alam mo, at saka ang Pangulong Bongbong Marcos lang po ang talagang maaasahan mo. Di ba, Mama Marie? Kasi tingnan nyo po, ito pong EJK, 30,000, wala pong talagang umasikaso dyan kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya na kailangan bigyan ng hustisya. Kasi po nasa gobyerno yan eh. Kung bibigyan mo ng hustisya, pagtutuunan mo ng pansin. And then, hindi naman papayag kasi kung talagang mas matimbang kay Pangulong Bongbong Marcos, etong sila Digong, hindi niya hayaan niya na itapon doon sa ICC. Pero, di ba, Mama Marie? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, mas matimbang sa kanya yung mga nasalanta na matayan ng mga pamilya. Hindi niya inisip yon. Although may kapangyarihan ng state na pigilan si Rodrigo Duterte na itapon dyan sa ICC, pero mas natimbang si Bongbong Marcos na ito. Pangalawa, ito pang si Kibuloy, si minor de edad. Kita mo, ang dami-dami din na muli siyang hayop na si Kibuloy na yan. Kita mo, nakulong. Lahat ng may against sa mga mahihirap nating kababayan, yan po ang pinagtutuunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, tinanggal niya yung traveler's tax. Nandiyan pa yung travel tax. travel tax. Ito po yung anti-dynasty bill. Kita mo mga direct impact sa ating mga mahihirap. Di ba, Mama Marie? Oo. Oy, may ano na ngayon, ha? May kalalagyan na ngayon ng mga fake news. Fake maker. news. Yan ang ano. At saka, alam mo, para to sa mga DDS, ano? Kaya mga DDS, lagi niyong isinisigaw na ako ni Bangag. Kayo ang mga bangag. Bangag. Bakit ba bangag sila ng bangag? Kasi, ako, kita nyo Mm. nakita nyo ako na kahit saan ako pumunta, nakakapunta ako. Wala akong pangamba, wala akong kinatatakutan. Kasi hindi ako bangag, no? Hindi ako bangag. At para sabihin ko sa inyo, sinusuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos. Yon. Dahil, sinong gusto niyo suportahan ko? Si Duterte? Ay, since na pa nang ako'y maging vlogger, si Duterte na ang kalaban ko. Kayo na ng mga DDS ang kalaban ko. No? Pakatandaan nyo yan, ha? Tanim nyo sa kukote nyo. At kaya ko sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kahit na nga sabihin yung ako ay rosas noon, hindi naman nawawala ang pagiging rosas ko. Pero, ang Pangulong Marcos ang nakitahan ko ngayon ng matinong paglilingkod. No? Nakita ko sa kanya, hindi siya pumapatol. Kita mo si Sara Duterte, kahit sabi, pinipiting ko ang liig. Iba. Kita? Kung ano-ano na, mga pangharas, pinatulan ba ni President Bongbong? Hindi, di ba? Hindi siya pumapatol, hindi siya mamamatay tao, at wala ako nabalita ang mamamatay tao mula sa tao
ni President Bongbong Marcos, hindi katulad kay Duterte, Mm. na pati mga pulis, dinungisan ang kredibilidad, ang dignidad ng kapulisan, no? At hanggang ngayon, unti-unti na ding sinisira ng mga kampon ni Duterte ang administrasyon sa pamamagitan ng mga kung ano-anong paggawa. Kita mo nung isang araw lang ha, mga kapatid. Nung kagabi, di ba may 3 estudyante ng PUP na mga pulis na nilapitan daw ang mga estudyanteng bumibili ng pagkain. Hinaras, kinuna ng picture, pinag-post pa daw. Yan ay isa sa paninira ng administrasyon ni Pangulong Marcos, paninira ng mga DDS. Malayo pa, sinisira na nila. Ganyan din ang ginawa nila ng si Duterte ang tumakbo. Malayo pa, sinira na nila ang reputasyon ng mga Aquino. Ngayon, pagdating ng 2028, sinisiguro nila na masisira nila ang reputasyon ng administrasyon ni PBBM. Nagkakamali kayo. Oo. Dahil ilan na lang kayo. Oo. Kayong mga troll, sa isang troll, 10 ang account. Hmm. Mahiya naman kayo sa amin. Oo. Pagsalita naman kayo. At isa pa, kay Marcoleta, kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bondok, ano ba ang mapupulot naming maganda sa inyo? Oo. Diba? Puro lang salitang pangit, Oo. mali. Oo. Kayo ang mga mali, kayo ang mga pangit. Tingnan niyo mga sarili niyo. Pwede nang pagtamna ng luya yung mga pagmumukha niyo. Ganon kayo. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, no? May punto si Mama Marie. si Aling Marie. Oo. Dahil nga sabi nga nila, kung talagang marami sila, susugan natin. Na tama yung sinasabi ni Aling Marie, ano? Ang sabi nila, marami sila, sa social media, kasi puro nga troll. Kung talagang marami kayo ang hamon namin, ipakita nyo sa kalsada. Hindi yung kung sino-sino yung nilalapitan nyo para magmukha kayong marami. Diba? Dinadamay nyo pa yung iba eh. Kung talagang marami ang mga DDS, bakit wala tayong makita? Nagkaroon ng one time, big time, panawagan ni Dipensor at saka ni Chabit. Ano nangyari? Nga. Sabi nila yun na raw yung makakapagpabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong. Kanong dalawa. Palpak. Isama mo pa yung mga alipores nila. Meron pang isang abogado. Nangaw. Oo, di ba? Oo. May isa pang abogado na yung ilong mas matangos yung gilid, ha? Oo Oo, nga. di ba? Pero Kapag ni Nobita. Oo. Pintasero. Oo. Kaya Aling Marie, natututo na kaming mamintas din dahil dyan sa mga yan Ay, oo. Alam mo, hindi naman masamang mamintas kung totoo naman yung pintas Sino pa ba? Yung mga pilantod dyan, di ba? Oo. May pilantod. Sino pinantod yun? May pilantod, may bingot. Ay, grabe talaga sila. Ay, ang pinipili pa naman nilang sirain talaga ang mga Marcos at di lalo naman itong, ang sakit isipin. Ang sakit isipin. Alam nyo, mga DDS, tatakta luluga-luga, nakakahiya kayo. Dahil kung hindi kayo mag-fake news, hindi kayo mapapansin. Correct. Kasi sabihin nyo, malakas kayo. Malakas kayo mangbudol, manggoyo. Mga taka kayo, mga DDS. Kaya kung ako sa inyo, sambayin nyo na lang yung betlog ni Digong at Tikabuloy. Oo nga. Kasi doon kayo nababagay. Nagbabayad sa inyo. Ngayon naman, wala kayong halangang kaluluwa nyo na gumawa ng fake news. Bilang na ang araw nyo. Kaya kita mo yung ginawa ni Idol Rafi, Odette, Chari. Asa na kayo? Diba? Anong ginawa? Pinakita niya sa Meta yung picture ng Pangulo. Fake news! Oo nga. Mga DDS, load. Kadiri si Bongbong. Baka kadiri. Ano ba yun? Mr. Big, may ganun pa sila, Mr. Too Big. Tanga kayo, wala kayong ginawa kundi mag-fake news. Ayun ang palamon nyo sa pamilya nyo. Ha? Palamon nyo sa mga anak nyo, sa asawa nyong papangit. Ha? Ipalamon nyo yan. Na mas maganda ka kamo, mga asawa niyong pangit. Walang palindong. Ayun na nga, sa totoo lang, meron nga akong nakita na isang DDS na kitapang-tapang, ang daming mga sinasabi na walang basihan. Ganun ang mga DDS Gagawa sila ng isang senaryo o di kaya isang fake news na video o picture
ipapalamon sa mga tanga at bobo. Style ng mga DDS yan. Dahil alam nilang mga tanga kayo, kaya kahit paulit-ulit na fake news, na video, yung ipalamon sa inyo, okay lang. Kasi nga, tatanga-tanga kayo. Naniniwala kayo sa sarili nyong fake news. Tama. Pero mo, kinabiliban nyo, yung gawang fake news ng kasama nyo, di ba dapat tinatama nyo? Yes. Kasi ganun kami, kapag ka may mali, itatama. Oo. Kayo hindi, kinukonsinti nyo. Yes. Mm. Saka ikaw, Ari Roque, nakita mo yung ano ni Ari Roque kahapon? Sabi ni Ari Roque, hindi tatanong lang ako kung may naka ano na raw si BBM, naka ano, may bag na raw dito sa giliran. Mm-hmm. Tanga-tanga kang bakla ka, wala kang ganda, puro ka kelo, hindi ka. Kita mo yung itsura mo, dinudugo ka na dito. O, kita mo. Mga 3 buwan ka na lang, diretso ka na ng St. Peter, pesting bakla ka, wala ka nang ginawa kundi manggulo. Kapag ikaw bumaba ka dito, talagang pag nakita ka namin sa kulungan ni Boss Mike tsaka ni Mama Marie, duduraan ka namin, narap-harapan, peste ka. Ayun na nga. Aling Marie, ikaw, ano masasabi? Na-high blood ako. Ay, gamot, yung gamot. Talagang, Gamot. 2 words lang talaga ang palatandaan ko sa mga DDS ay mga bobo at tanga. No? Oo, basta sinabing bobo at tanga, ano na ako dyan. Aware na ako dyan. Kaya masakit man isipin na, kaya ako hindi na din gano'n nagpapapatol sa DDS eh. Mhm. Kasi kung papatulang ko yan, wala eh. Mga ano na lang naman yan eh. Mga trolls naman kasi yan. Wala tayong mapupulot talaga maganda dyan. Mhm. Masarap talaga patulan tong mga DDS senator, tong mga itong mga Chinator Senator. na ito at saka itong mga tawag dito. Itong mga kagaya yan nila Bondok, mga Oo. naturingan kayong abogado. Bakit kayo ganyan? Ang mga pinag-aralan nyo, nilagay nyo sa talampakan. Yun na nga. Bakit ayaw nyong makinig sa mga fact news? Bakit doon sa fake news ni Duterte ang inyong tinatangkilik? Ano na bang yung ano ba pinakain sa inyo ng mga Duterte? Nagkaganyan kayo? Kayo ba yung napainom ng mga pinaghugasan? Kayo ba pinakain ng may laway? At kayo nagkaganyan? Buti pa yung mga aso Kahit pakainin mo ng may laway, talagang talo pa nila ang aso. Ang aso talaga susunod lang sa'yo, mamahalin ka. Pero ito, ibang klase to, iba. Ibang klase ang pagsamba nila sa mga Duterte, grabe. Siguro Aling Marie, malaki ang kapakinabangan nila nung panahon na nakaupo si Duterte. Alam naman natin, si Duterte, hindi na nga makakilos yan at hindi na makagalaw. Sabi nga ng isang vlogger, kapag kaganon, yung sitwasyon na hindi na nakakagalaw si Duterte at nakahiga na lang sa kama at nandiyan dyan sa Malacanang, nagpapatawag na lang daw ng babae. Para hindi naman niya mabebengbang siguro yon, hahawakan niya na lang. Diba? Tama. Hipo na lang. Plus. Oo. Kasi yung mga yan, subukan mo na walang bayad ang mga yan. At saka, Sige Mama Marie, go. di ba noon ang Malacanang, di ba ang Malacanang noon napabalita na bawat ipatawag ng mga mayor di na nakakauwi? Oo, yun pa, di ba? Oh. Kaya may multo na doon, ano? Oo. Malacanang. Tsaka amoy sunrocks doon. Kasi ang daming binugaw doon. Hindi lang sunrocks. Oo. Pandan. Diba? Sabi nga nila, lahat daw halos ng mga nando doon dinadalan Hindi sa akin galing yan Sabi mismo yan ni Nino. Alam nyo naman si Nino dating DDS vlogger yan Yan ang mga original. Sila Nino at sila yung kaaway mo. Dami kong kaaway dyan mga kanina. Si Banat Bay. Si Banat Bay. Ikaw Banat Bay. Matsyempuhan kita. Hindi lang yung ulo mo ang iuuntog ko. Ang ibayag mo. Pilipitin ko. Ilang ulit ko na hinamon si Banat Bay. Binabanatan daw ako. Pangit-pangit daw ni Aling Marie. Ba nagsalita ang may buhok? Wala kang buhok, wala kang utak. Ano ka na? Ito naman si Banat Bay, kung makapintas ka naman. Ikaw talaga. Paano mo siya Diba? Akala Parang mo, pogi Parang pogi. Pogi, akala mo hindi talaga bayaran Samantalang nung hindi pa pinapunta ni Papa Kibuloy, talagang binibire. Ngayon, nung pinapunta na, nung nilagyan-lagyan na, si Kibuloy na ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos.
Kukuhan nyo. Praise Kibuloy na. Praise Kibuloy. Hallelujah. Gumaganon pa. Diba? Oo. Samantalang dati, hindi ako naniniwala na yan eh. Sugo ng Diyos, may ganyan ba? Oo. Mga ganun, ano. Pero nung namit na, Amit na. ayos na. Ayos na. Ah, Ayos na. Boundary na. Mahal ko na rin ang buntot. Oo. Mukha mo Mars attack eh. At saka bakit naman kayo eh? Kayo naman eh. Walang Eh, ano. kasi si Banat Bayag, Hmm. yan ang ino-orderan ng mga Yes. pang-aliw nila. Oo. Kaya yan, naging tropa sila ni ni Banat Bay. Kasi, di ba, si Banat Bay, walang ginawa sa Japan yan, kundi magbugaw ng langaw. Mhm. Yun Yeah. yun eh. Ha? Bugaw na lang. Kaya, walang hiya talaga yan si Banat. Pero alam mo, Banat Bay, no, sana wag na natin patulan yung mga pag hindi natin gusto yung mga sinasabi ng mga ganun din naman kayo. Buti sana kung hindi nyo ginagawa, no. Wag na yung copyright, di ba? Yes. Wag na yung i-re-report yung mga sinasabi ng tumutuligsa at kumukontra sa inyo. Kasi parang kami feeling namin pagka ganun guilty kayo. Kasi hindi namin ginagawa yun, yung magka-copyright, yung mag-report, hindi namin ginagawa yun kasi gusto namin maging malaya ang lahat sa pagsasalita para maunawaan ng mga nanonood, 'di ba? Sa amandako ng mundo. Our beloved Boss Mike